Si Moises ay isa sa pinakadakilang pinuno sa Biblia at instrumento ng Diyos sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Narito ang kanyang buong kwento. Noong panahon ng matinding pang-aalipin ng mga Israelita sa Ehipto, inutusan ng Faraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaking Israelita. Upang mailigtas si Moises, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket at pinaanod sa ilog Nilo. Natagpuan siya ng anak na babae ng Faraon at inampon bilang kanyang anak, kaya lumaki siyang isang prinsipe sa palasyo ng Ehipto. Habang lumalaki, nakita ni Moises ang paghihirap ng kanyang mga kababayan. Isang araw nakita niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Israelita, kaya pinatay niya ito at itinago sa buhangin. Nang malaman ito ng Faraon, tumakas si Moises patungong Midian, kung saan siya namuhay bilang pastol at nag-asawa kay Zipporah. Isang araw, habang nag-aalaga ng mga tupa sa bundok Horeb, nakakita siya ng isang nasusunog na punong kahoy ngunit hindi natutupok. Dito, tinawag siya ng Diyos at inutusan na bumalik sa Ehipto upang palayain ang Israel. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Aaron, hinarap niya ang Faraon upang hilingin ang pagpapalaya sa Israelita. Dahil sa pagtanggi ng Faraon, pinarusahan ng Diyos ang Ehipto sa pamamagitan ng 10 salot. Dahil sa huling salot, napilitan ng Faraon na palayain ang Israel. Habang naglalakbay sila patungo sa lupang pangako, hinabol sila ng mga sundalo ng Faraon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hinati ni Moises ang dagat na pula at ligtas na nakatawid ang mga Israelita, samantalang nalunod naman ang mga sundalong Ehipsyo. Dinala ni Moises ang mga Israelita sa bundok Sinai, kung saan natanggap niya mula sa Diyos ang 10 utos na naging gabay sa kanilang pamumuhay. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita at kanilang pagrereklamo, pinarusahan sila ng Diyos na maglibot sa ilang sa loob ng 40 taon bago makapasok sa lupang pangako. Sa panahong ito, maraming himala ang ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa huli, dahil sa isang pagkakamali ni Moises sa pagpapalabas ng tubig mula sa bato, hindi siya pinahintulutang makapasok sa lupang pangako. Pinagmasdan lamang niya ito mula sa bundok Nebo bago siya namatay sa edad na 120 taon. Bago siya namatay, ibinigay ni Moises ang pamumuno kay Josue na siyang nagdala sa mga Israelita sa lupang pangako. Hanggang ngayon, si Moises ay kilala bilang isa sa pinakadakilang lingkod ng Diyos at ang kanyang kwento ay isang patunay ng pagtitiwala, pagsunod at kapangyarihan ng Diyos. Sa Diyos walang imposible.